Isang kababayan natin ang nagpadala ng balikbayan box galing sa bansang Italy. At nung buksan nila ito nung dumating sa Pilipinas, ay doon nila napag-alaman na halos kalahati na ang nawawala. At pati yung 3 malalaking Nutella at mga toothpaste ay nawawala din. At talagang halatang halata daw na binuksan ang kanyang balikbayan box. Dahil yung pagkaayos niya ng package bag niya ito ipinadala, ay wala itong plastic sa ibabaw. Ngunit nang buksan nila ito nung sa Pilipinas na, ay meron ng plastic na hindi naman siya ang naglagay. Dahil dumating ang package na hupyak ang gitna. Yan o. Kita nyo, binuksan ko yan. Kita nyo yan. Bakit ang hindi ka yung ibabaw? Ito ang nangyayari ka mo. Tingnan nyo ang aking package. O, yan. Tape ng iba. Tape na ang iba. Halatang binuksan. Dahil ito, nung pinadala ko, hindi hupyak. Madami itong laman. May plastic na ganyan din yung puti. Yung puti yan, wala. Dati. Wala yan ganyan. Wala yung ganyang ano. Yan. Ang aking package. Ito na lang ang laman. Sino nagpapadala sa inyo ng package na walang laman ng ibabaw at kulang? Walang nagpapadala ng package na hupyak ang gitna, ang ibabaw. Tingnan mo. Ngayon, ito ay aking bubuksan. Alamin natin kung ano mga laman. O yan, Kita naman kulang sa kitang-kita eh. Lapit mo yun din eh. Alamin natin kung anong wala dito. Dahil ako hindi nagpapackage, hindi ako nagpapake ng gamit ng ganitong itsura. O, gaano karaming wala. Bakit may plastic? Tsaka, bakit itong tape na ito? Sa tibay kumapit ng tape sa Roma. Paano ito hindi na nakapit din sa kahon? Imposible naman yata yan. Ang nangyari yan. Ang tape hindi nakakapit sa kahon. Paano mo sasabihin hindi pinuksan yan? Oh. Ang laki na space Ang na. laki nang nawala. Maraming nawala dito dahil ito'y maraming candy, maraming chocolate, maraming sabon, maraming toothpaste, maraming pasta. Puro pasta nyo. Puro pasta ang natira. Yan, kita nyo, puro pasta. Paano sasabihin hindi nabubuksan ang package dito sa Pilipinas? Paano sasabihin hindi nabubuksan? Tsaka ako, nag-package ako, walang ganito sa ibabaw. May plastic. May plastic sa ibabaw. May plastic man ako, nasa plastic sa ibabaw, ganito laang. Nakapatas siya na ganyan. Na parang nga ako, kitang-kita. Yan, nakaganyan yan sa ibabaw. Na para pag kumapit dito lang, eh wala eh. Ito lang ang nasa ibabaw. Wala ang mga candy, wala ang mga sabon, wala ang mga toothpaste, wala ang 3 Nutella, wala. Isang Nutellang malaki. Ngunit sa kabila ng pagbahagi niya ng kanyang karanasan sa pagpapadala ng balikbayan box na umabot na sa 1.6 million views, ay maraming mga tao, lalong-lalo na mga OFW, ang binabash siya. Dahil hindi naman niya binabahagi ang pangalan ng cargo shipping company para ma-aware ang mga OFW. At napakaraming tatanong sa kanya sa comment section pero hindi naman niya sinasagot. Ang hinala tuloy ng karamihan ay for content lang ito. Ang sabi naman ng owner or ng video uploader, ang purpose ng kanyang video ay for awareness lang, na talagang nangyayari daw ang mga ganitong kaso. Ang masasabi ko lang din ay nagbahagi ka na lang din ng iyong karanasan na for awareness lang, na nagdulot ng pangamba sa ibang mga OFW at mga customer na nagpapadala ng balikbayan box. Karapatan din ng mga tao na malaman kung ano ang cargo shipping company na pinadalhan mo at ninakawan ang balikbayan box mo. Para malaman din ng company para ayusin nila ang kanilang serbisyo at magawa nila ng aksyon. At minsan ay mag-offer pa sila ng assistance. Pero sa ganitong impormasyon na nagdulot pa ng pangamba sa maraming tao, ay talagang mabibitin ka at yung iba ay maiinis pa. Dahil walang sustansya or hindi kumpleto ang detalye ng content or ng video.